Magandang umaga po, Attorney Vigor Mendoza, ang chairman nga po ng LTFRB. Good morning po. Good morning, sir. Thank you po for being on the show. Chairman, siguro unahin muna natin dito. Naalala ko nung nakausap namin kayo ni Manong Ted dito po sa programa, nabanggit nyo noon sa amin Opo. na sure na yung magiging fare increase. Katapos ito nga po, naglabas Opo. na ng desisyon ng DOTR kahapon ng sinasabi, suspendido muna po yung fare hike for jeepneys. Ano po ba ang Opo. explanation dito, Attorney? Well, ang explanation po dyan, no, yung effect nga po ng increase in fares, no? Especially, na-suspend po yung wage increase dito sa NCR, no? One of the factors of our fare adjustment is akit naman ang wages sa NCR. So yung kakayanan po ng ating pasahero, pagbayad ng mas mataas na fares, justified naman with the wage increase. Pero nung nahinto po ang wage increase, mas lalong nawala kaming argument, no, kung yung kakayanan ng ating pasahero na to match up with the adjusted fares. To make things more complicated on our side, no, meron po itong pending petitions po natin na pinapalaki pa ho yung hihinging fare adjustment, no, ranging from 2 to 10 pesos per on the first 4 kilometers. So ini-incorporate na po rin natin itong hearing na to. Kasi ang hirap po kung mag-fare increase na ngayon, tapos the results of the current petitions being heard, mag-a-adjust na naman. So medyo komplikado po yun eh. Magkakagulo. Maganda sana kung mag-i-increase, isang increase na lang. So yun po ang naging rason kung bakit. For the moment, ongoing discussions pa naman yan, hindi yan saradong diskusyon. Depende po sa laro ng presyo ng crudo. Kung kinakailangan magtaas ng pamasahe, that's still on the table po for being discussed right now. Oo, pareho po ito, both jeepneys and buses, kumbaga on hold, and then pagpatuloy nyo pa pong pag-uusapan kung sakali mang magkakaroon ng pagtaas soon. Opo. So kaya in the meantime nga po, itong mga interventions na pinapasok just to help out the transport sector habang pinag-uusapan yung issue ng fare increase. Oo. I guess it's not a question kung justified ba ang fare increase. It's more of napapanahon ba iakyat ngayon given yung mga gastusin rin ng ating mga commuters. Oh, and malaking factor nga po ng pinagbasihan ng desisyon ng DOTR is yung pong adjustment sa Wage sweldo ng atin pong Opo. mga manggagawa. Pero paano nyo po yun babalansehin? Although may mga grupo na nag-halt po ng kanilang kumbaga rally, no, o protesta next week. Pero yung isang Opo. grupo which is Manivela, and I think meron pang other groups, ang patuloy pa rin po yung kanilang protesta. Ang sinasabi po kasi ng karamihan sa kanila, hindi nila kailangan nito pong subsidy for fuel. Ang kailangan daw po ay yung fare increase. Ano pong tugon nyo doon? Opo, nakikita man natin ang punto nila, a fare increase is more permanent than the subsidies, no? It's just a question of timing. Kasi po ang hirap naman na tinanggal natin yung wage increase sa ating mga mananakay, tapos tataasan pa natin yung gastusin po nila, no? Parang double whammy po ba? So, meron naman tayo mga other incentives na pwedeng ibigay, other assistance, na kahit paano makakatulong po sa ating mga operators at drivers. Pero para hindi na po siguro sila, ayoko namang sabihin na wag na masyado umasa. Dahil sabi nyo naman po kasi may ongoing discussions pa. Gaano pa po katagal yan bago talaga desisyonan at sintensyahan kung magkakaroon pa o hindi na? Kasi right now, the word used is suspended. Opo, alam mo ko sa akin, ang critical, yung wage increase eh. Kasi nga, that has been one of the cornerstone arguments po namin, yung umakyat ng 85 pesos ang wage dito sa Metro Manila. So, to my mind, depende po ang laro dyan. No? Kung ma-relieve ang TRO, then it would again bring back our justifications, no? Na ibigay na kagad ang fare increase. Kasi pag nag-wage increase, automatic, lalaki rin yung cost of operations ng ating mga operators, so especially buses, yung nagbibigay ng fixed salaries. No? So, ma-apektuhan po lahat yan. So, kinakailangan talaga, for more reason, na itaas na po ang pamasahe. So right now, there's no timeline kung kailan po yung decision. Wala po talaga. Wala pa po. Oo, sige po. So yun. So yung wala nang hearing po muna kasi yung hearing po ay nagbibigay ng sense of hope eh. Kasi itong hinihilingan po natin ngayon, iba naman ang mga hinihingi ng petisyon, no? We are mandated to hear it kasi iba yung rates na gusto nila.
So patuloy po yun kasi kung i-adjust pa namin yung March decision ho natin to factor in okay. itong mga bagong petition nila, gagawin ho namin yun. Opo, sige. Ito ho naman pong, itong hearing ka ninyo na binabanggit nyo, ito po yung 10 piso? Opo, at tatlong petition po yan, iba-ibang grupo, isa 2 piso, isa 5 piso, isa po 10 piso. Okay, so bahagi ng due process, you are obliged to hear these petitions, ganon. Opo, and kung kailangan po, Manong Ted, then we will make a recommendation to adjust our March decision. Opo. Pero talaga hong lumalabas ngayon, Chairman, na kayo sa fare increase, recommendatory lang po kayo. Ang final decision talaga galing sa Presidente. Forward to namin yan sa DOTR, so we take the cue from the DOTR po. Opo, okay. Kumbaga, oo nga, no? Kasi nga marami pa hong yung mga economic managers, etc. ang kinukonsulta po naman ng DOTR Chairman. Correct po. Okay, sige. Dito hong mga motorcycle taxi, itong cap na binabanggit po ninyo, just educate us. Ngayon po ba, ilan po ba ang operators nito? Gaano karami ho sila? Sa kabuuan na po? There are 7, Manong Ted, no? 7 accredit. During the technical working group study, ito po ang na-accredit na motorcycle taxi platform providers. So until now, hindi pa natin nabubuksan yan, 7 pa rin po ang platform providers. Pero ilan po ang kabuuan na binigyan po ng pahintulot na mamasada gamit ang motorsiklo? Ang within the cap, kasi kung natatandaan yung Manong Ted, during the technical working group study, may alokasyon ng bawat MTPP. No? If you put that all together, that's roughly around 60,000 more or less. We're talking about motorcycle taxi. Only in Metro Manila? Hindi po, kalat na po yan. Kasama po ang Metro Cebu at Metro Cagayan de Oro, Region 3 and 4. Opo, sa Metro Manila po, alam po ninyo ang figure? I don't have the exact number, pero bulk ko niyan, siguro mga 80-90% Metro Manila po. So sir, ang inyo pong ang wisdom para po sa cap na binabanggit po ninyo? Ito yung cap na binigay ng technical working group, no? Ito yung sinasabi namin, ito yung first wave na bibigyan natin ng mga authorities to operate. Pero pati yung sa labas ng cap, yung hindi ko nasama sa cap, nakita natin na mayroong mga motorcycle taxis na on-board ng mga platform providers na excess of the cap, pati naman ho yun, bibigyan ho natin ng authority to operate. It's just that hindi namin masama sabay-sabay dahil mabibilao ka naman po sa processing ng ating ahensya. So ito po muna ang first wave, yung within the cap, and then maybe a few days after, we will start yung in excess of the cap. Pero masakit man pong sabihin para sa ilan po na umaasa sa trabahong ito. Pero hindi ba ho obligasyon ng gobyerno, una, na magkaroon ng malalimang pag-aaral dito sa actual lamang na pangangailangan sa motorcycle taxi? Otherwise, sila mismo maglalabo-labo at sila mismo mawawalan ng kita sa tindi ng kompetensya. You're correct, Manong Ted, no? At the end of the day, dito alokasyon na mangyayari kahit ng dati. We really have to kailangan namin magkaroon ng in-depth model, demand model, supply model. Meron na to yung binubuo dyan together with the UP and CTS ng paano natin i-determine ilan ang motorcycle taxi na kinakailangan sa isang lugar. Talagang kailangan ko yun. I agree with you, Manong Ted. No? We cannot just keep granting authorities left and right, no? Kasi baka naman sila magkakainin na nila yung kanilang pasero. Magkakaroon ng over-competition naman po. No? Tama po kayo. What we are just doing, Manong Ted, is we are merely formalizing yung naandyan na, yung tumatakbo na. Ang utos sa amin, wala hong mawawalan ng trabaho. So lahat na ng onboard din na ng mga motorcycle taxi platforms as of I think that's as of May or June of this year, lahat po yan i-authorize mo kasi nandyan na po yan eh. Okay. Pero after that, tama po kayo, Manong Ted, we will now start a more in-depth study on the demand-supply requirements for motorcycle taxi. Kailan po kaya ang finalization?
yung ating demand-supply model. Well, kami-meet lang ho namin last week ng UP and CTS. They're now, meron na silang software model na ginagawa. So we should be able to finalize that by next week po. And then we will brief our regional offices on this supply-demand model so we can test run the system. So by the time we formalize the authorities to operate the mga onboarded already, handa na kami. So that should be sometime end of August. Pwede na kami ipakita yung entire demand supply model, no, and conduct hearings on a locality base in order, parang magbubukas na po kami ng prangkisa, no, sa mga areas na kinakailangan ng motorcycle taxi service. Okay, sige po. So kami po ay laging tatawag sa inyo, sir, ha, para po sa ganito pong uri po ng pagpapalitan po ng informasyon na sa ganon makatulong po tayo sa ating mga kababayan sa tamang informasyon. Salamat po, Chairman. Opo, thank you, Manong Ted, no? Kasi maraming fake news na umiikot. Gusto daw namin tanggalan ng trabaho ito mga motorcycle taxi. Hindi po, that is farthest from the truth po. Ang utos sa amin, walang mawawalan ng trabaho. Yun, Yes, sir. malinaw. Opo. Thank you, Chairman. Salamat po na marami. Thank you, Manong Ted. Dili Chacha. Thank you, po. Attorney. Thank you. Attorney Vigor Mendoza. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.